Mag-unbox tayo ngayon ng Shinebot W455. Ito ay mopping robot. Ang nakalagay dito, floor washing robot. Hopefully, walang problema to. Kasi tagal ko na nabili. Ngayon lang bubuksan. Warranty. User manual. Charging dock siguro. Battery. Kasi meron siyang remote. Eto na. Charger. So wala na. Yun lang. So lalagyan lang siya ng tubig at magmamap na siya. Tignan natin kung effective. Try natin i-map yung floor natin, medyo madumi. Ito, tignan nyo. Tignan natin kung kaya niyang linisin yan. Ano yan. Paano ba ito buksan? Ayun. Press lang and then pull. May manual naman dito kung paano linisan at kung paano lagyan ng tubig. Yan, may tubig na tayo. Ang paglagay, align lang sa baba. Ito. Yan. Tapos push. Yan. System is starting up. Please wait. Please press the button to start cleaning. Try natin to. Start spot cleaning. So madumi yan. Ayan, may mga buhangin. Tumutunog. Basa lang muna ang manual habang naglilinis siya. So hindi yan vacuum robot, nagmamap lang talaga siya. Next time vacuum robot naman bubuksan natin. Parang wala naman nangyayari. Baka kasi lumalabas pa lang yung tubig kanina. Parang wala naman nangyayari. And medyo nagkaroon lang ng latak ng tubig. Medyo basa siya, pero hindi talaga nalinis. Ulitin natin. Puntayin natin siya dun, dito. Tingnan natin kung kaya niya yung tanggalin. Ayan. So pwede mo siyang papuntahin kung saan mo gusto pumunta. Ayan. Remote control siya. Turn. Ayan. At pa spot clean. Ito. Start spot cleaning. Fairness, nawala na yung mga alikabok doon. Natin. Ang hirap makita pero and basa siya. Nawala yung alikabok pero hindi siya ganun kalinis. Ito. Ayan, nakikita nyo yan. Maduming tubig. So tignan natin kung paano siya nag-work. Dito pumapasok yung tubig. Ito yung water tank natin. Mukhang may suction na nangyayari dito. Makikita mo may mga dumi dito. Tapos dito basa yung brush. Mukhang binabasa niya yung floor. Tapos ibabrush niya ito. At isa-suction dito yung maduming tubig.
pupunta dapat yung maduming tubig dito. Kaso kaka-start lang natin, wala pang laman. Yan. So ganun lang, simple lang. Binabasa niya lang yung floor, ibabrush, then parang i-vacuum niya yung maduming tubig sa floor. So maganda siya gamitin kasama ng robot vacuum. Para yung robot vacuum kukuha ng dumi sa floor, eto lang magmamap lang ng konti pa natira. Meron pa tayong dumi doon sa side na yun. Ayan. Tingnan natin kung kaya niya linisin. Ayan, ganyan siya kadumi. Start spot cleaning. Cleaning finished. Tapos na agad yun. Dito natin. Start spot cleaning. Cleaning finished. Ito, palinis natin yan. Ayan. Cleaning finished. Nawala naman pero hindi siya ganun kalinis. Sa pag-charge naman, hindi siya bumabalik mag-isa dito. So, wala siyang feature na ganun. Kailangan mo siyang buhatin tapos ilalagay mo dito. Ayan. Tapos yung charger niya, sasaksak mo dito. Ayan. Padaanin natin dito yung wire. Start charging. Ganun lang. Try natin yung mga modes. Ito pa lang yung ginamit natin. Try natin yung iba. Start area cleaning. So, area cleaning to. Siguro yung buong room, lilinisan niya. Ito, spot cleaning. Voice function disabled. Pang-mute. Voice function enabled. Tapos, ito may tubig. High water usage. Drying mode. Standard water usage. So, pwede mong palakasin yung ginagamit niyang tubig. So, Drying mode. drying mode, siguro hindi gagamit ng tubig. Standard water usage. Standard, High water usage. tsaka high water usage. At ito, Deep cleaning. may deep cleaning. Regular cleaning. Deep cleaning at regular cleaning. Two-time cleaning. I-high water natin, i-deep clean natin, saka natin i-test kung malilinis niya tong part na to. Ayan, may dumi pa dun. High water usage. Regular cleaning. Deep cleaning. Ayan. Start spot cleaning. Mas effective nga kapag naka-deep cleaning. Cleaning finished. Hindi niya nalinis talaga lahat. Ayun, no? Dumi pa dito. Dry cleaning naman natin kasi may natirang mga tubig. Drying mode. Ayan. Start spot cleaning. Cleaning finished. Medyo basa pa rin pero mas malinis na siya. So ganun pala, mas okay yung ganun. I-deep clean mo muna, then after nun, i-drying mode mo para mas maging malinis. Sana ginawa na nilang option yun dito, kaso wala. Kailangan mong mano-mano talaga na isa-set kung ano yung cleaning mode. So ayan ang ating Shinebot W455. Kung i-rate natin to siguro mga nasa 7 out of 10 lang kasi hindi talaga siya robot vacuum. Pang map lang siya ng floor. Kung gagamitin mo siya maganda, i-vacuum mo muna or walisin mo yung mga dumi bago mo siya ipamap kasi kung hindi, lalo niya ikakalat yung dumi sa floor mo. Lalong dudumi yung floor mo. Tapos, yung, hindi siya bumabalik mag-isa sa charging dock, kailangan mong buhatin. Hindi niya rin nililinis yung sarili niya, so kailangan mo siyang linisin. So, kung may katanungan pa po kayo sa ating Shinebot na robot na taga-map, leave lang po kayo ng comment below.
Start area cleaning. Please check and clean the nose wheel. Ayan. So parang na may pinapacheck yung nose wheel. Ito, wala naman. Wala rin namang, ayun o, malinis naman. So ano yung sinasabi niya? Please check and clean the nose wheel. Wala, hindi maganda. Ni-restart ko na, ganyan pa rin. Para siyang nabubunggo. Ayun o, tumitigil siya. Dapat tuloy-tuloy lang siya eh. Pero parang nabubunggo siya. Please check and clean the nose wheel. Anong i-clean natin sa'yo? Wala naman dumi sa'yo. Ang linis-linis mo, hindi ka pa nadudumihan. Please check and clean the nose wheel. So wala, hindi ito recommended. Huwag niyong bibilin, hindi maganda.